Hello, good afternoon, good evening, and good morning. Ang pag-usapan natin yung nangyari sa West Philippine Sea or China Sea. Kasi actually China Sea yan eh. Tayo lang nagpangalan ng West Philippine Sea. Ano? So, bago ako magbigay ng opinion, pakinggan lang natin muna itong mga comment at sa pangyayari. Pakinggan natin ang ang ating Chief Staff General Browner. Talagang ang pakay niya, ang objective niya ay i-ram yung ating Philippine Coast Guard. Yun rin ang assessment ng ating Philippine Coast Guard. Plano talagang banggain ng People's Liberation Army Navy vessel ng China ang PRP Suluan ng Philippine Coast Guard. Ito ang nakita ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa nangyaring habulan at panghaharas ng mga Chinese vessel sa barko ng Pilipinas na humantong sa banggaan ng dalawang barko ng China. Mabuti na lamang at naiwasan ng PCG vessel ang mga barko ng China. Nakita natin na nagbago yung taktika ng China. Sa ngayon ay nag-deploy na sila ng ng kanilang PLA Navy, no? At isa itong simbolo ng pagiging agresibo ng China. Sinasabi nila na tayo daw ang nanggugulo dun sa West Philippine Sea, pero kitang-kita natin kahapon dun sa nangyari na sila mismo ang nanggugulo, no? Hindi anya papayag ang Pilipinas sa pag-angkin ng China sa Bajo de Masinloc dahil nakaangkla ang pag-iit ng Pilipinas sa international law at sa desisyon ng International Tribunal na nagpawalang bisa sa pag-aangkin ng China sa lugar. Pero sa bagong level ng agresyong ito ng China, plano ng AFP na magsagawa ng pagpupulong sa kanilang hanay, kasama na rin ang PCG. Ihingi rin sila ng gabay sa Pangulo upang pag-usapan ang kanilang susunod na mga hakbang. Marami naman anya ang opsyon sa pagtatanggol ng karapatan ng Pilipinas, kabilang na ang paggamit ng warship at joint patrol kasama ang ibang kaalyadong bansa. So, alalahanin po natin na hindi lang tayo nag-iisa dito sa rehyong ito, no? We have other players in the region. So, we may come together to act against these aggressive actions by China. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, plano ng China na ipitin ang barko ng Pilipinas. It was a pincer move designed to catch the Philippine vessel in the middle of two larger ships. Hindi anya katanggap-tanggap ang ginawa ng mga barko ng China kahapon. Pero hindi malayong maulit ito hanggang nananatili ang iligal na presensya ng China sa West Philippine Sea at patuloy ang mga isinasagawang panghaharas sa mga barko ng Pilipinas. Tinanong din ng Philippine Navy kung pasok na sa rules of engagement ang nangyari kahapon para makialam na ang Navy ng Pilipinas. Ito ang kanilang sagot. The rules of engagements are a set of rules that governs the use of force for mission accomplishment. The Chief of Staff has been very clear that in all operations of the West Philippine Sea, to include Bajo de Masinloc, the use of force for mission accomplishment is not authorized without infringing on the universal right of self-defense, defense of one's unit, or defense of others. That provides also sufficient flexibility for the ground commander when to act. Samantala, binigyang pagkilala ng Philippine Coast Guard ang mga kawani ng BRP Suluan dahil sa kanilang magaling na seamanship sa kabila ng panghaharas ng mga barko ng China kahapon. Ilang beses na muntik mabangga ang barko ng Philippine Coast Guard, ngunit nakailag sa kabila ng dangerous maneuver, blocking at water cannoning ng mga barko ng China. Ginawaran ng Coast Guard Bronze Cross Medal ang mga crew ng BRP Suluan at documentation personnel. Samantalang ang Coast Guard Distinguished Service Medal ang iginawad sa kapitan ng barko na si Captain Jomart Angge. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Okay, magbigay tayo ng opinion. Ano?
bumalik na naman ang hidwaan ng Pilipinas at ng China. Ano ba ang history? Ano ba ang punot dulo ng hidwaan sa panahon ni Marcos Jr.? Dahil sa panahon ni Pangulong Duterte ay walang mga ganitong pangyayari. Bakit? Anong pinagkaiba? Ayon sa aking research, nung tumatakbo na Pangulo, pangalawang Pangulo, ang ating Pangulo ngayon, ay nagpakop-kop sa China. Nagpakop-kop naghingi ng tulong. Humingi ng tulong ang Pangulong Marcos sa China. Ngayon, nung manalo na si Bongbong Marcos, ang ginawa niya, iniwan niya ang China na para bang wala silang pinagsamahan. Yun yung point doon. Walang pinagsamahan. Ibig sabihin, medyo nagkaroon ng pagtatampo ang China. Ngayon, presidente na siya. Pangulo na siya ng Pilipinas. Dapat, ang ginawa lang Pangulong Marcos, pinaigting niya ang dati nilang samahan. Bagkos, tinalikuran niya. At nagpakita ng gilas sa United States. Pero sa United States, ginagawa naman siyang tuta ng Amerikano. So sana ang ginawa niya na lang, hindi na siya nakikipagkaibigan sa anumang bansa para magiging neutral na lang tayo. Ang masaklap, tingnan ito na lang tingnan niyo, yung dalawa kayong magkaibigan. Nung ikaw ay nangangailangan, kinaibigan mo siya. Ngayon, nang medyo umasinso ka na, iniwan mo na yung dati mong kaibigan na hininga mo ng tulong. Doon ka na lumapit sa medyo may kaya ang buhay. Doon ka lumapit. So, anong naramdaman ng isa? So, ito yung ginagawa ng paghihiganti. Or paghihiganti, isa sa dahilan yan na ginagawa ng China sa atin. Biruin mo, ginagawa niyang gago lang ang armed forces at ang Coast Guard natin para ba tayong walang kwenta na isang bansa? Dahil kasi nga, ito yun bumabalik pa rin tayo sa sinasabing mahinang leader. Kasi naramdaman ng China, ang leader ng Pilipinas, mahina. Hindi alam yung gagawing tamang aksyon. Kasi nga, bangag nga siya Naisip ng China na bangag yung presidente natin. Lukuhin na lang natin. Pinaglalaroan tayo Pinaglalaroan tayo. Pinaglalaroan tayo. Siyempre, normally, ang armed forces, hindi yan nakikilos without order from the commander-in-chief. Pero balik tayo doon. Yung nangyari, yung naputulan ang isang Philippine Navy sa pag-rescue ng mga kasamahan. Tapos ngayon, pinag-usapan nila kung kinakailangan ba tayong pasok na sa SOP na order of battle. What I mean, yung sinasabi na basis na lumaban na. Yun nangyari na putulan Nasaktan kasama natin, hindi pa rin tayo lumaban. Hindi ko maintindihan ang ating bansa kung saan ba tayo lulugar. Saan ba tayo lulugar, mga kaibigan? Kinakawawa na tayo ng China. Or baka naman naghahanap lang ng dahilan ang China na banggain ang United States of America. Ginagawa niya lang tayong tinatawag proxy war ang
Pilipinas. Bakit tayo ang laging kinainitan ng China? Nandiyan naman Taiwan. Katabi nila mismo. Kapwa nila inchik. Pero kasi alam nila ang Taiwan lalaban. Hindi papayag na ginagago sila. Tayo, papayag tayong gaguhin. Kaya ganun ang ginagawa ng China. Nangyari na nakaraan, hanggang ngayon yan. Ganun ang tingin sa atin. Anyway, Pangulo naman siya, at maraming pang dating na panahon, pabigyan natin ang susunod na administration kung ganun pa rin ang pagtatrato. Kung ganun pa rin ang pagtatrato, ang ibig sabihin niyan, ginagago na lang tayo at alam niya wala tayong kakayahan. Dati, sa totoo lang, mga kababayan, ang Pilipinas, takot ang China sa atin sa panahon ni Marcos Jr. Sr. Pero ngayon, wala na. Hindi sila natatakot because napag-iwanan na ang armed forces natin. Halos sa Asia, kulilat na tayo sa Asia. Dati, number 1 tayo sa Asia, ngayon kulilat. So, wala tayong magagawa. Yun lang mga kaibigan. Tingnan natin sa sunod na mga sitwasyon. Baka ito magiging trigger ng gera. So, hindi tayo handa sa gera. Di, bahala na. Bahala na. Anyway, nandito na ang Filipino Guerrilla Forces. Palakas lang tayo ng palakas Guerrilla Forces. Palakas lang tayo ng palakas. Kasi nga, walang ibang kikilos kung hindi tayo. Maraming salamat.